Welcome back po sa Panahon TV. Mga kababayan, alamin po natin gaano kaya kalaki ang tsansa na makaranas kayo ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Alamin po natin sa pamamagitan ng Project NOAA ng DOST. So eto po makikita po natin sa Project NOAA website kung saan nandito po ang mapa ng Pilipinas na meron pong iba't ibang mga kulay. Ang mga kulay na ito meron po yung corresponding percentage ng chance of rain. Dito po yan sa ating color scale. So unahin po natin yung mga areas kung saan nakikita po natin na medyo malaki ang tsansa na makaranas po ng mga pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 4 na oras. So dito po yan sa may bahagi ng Caraga and Davao Region, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng 50 to 90% chance of rain. Kaya para sa ating mga kababayan na residente po ng mga nabanggit na areas, make sure na meron po kayong baong pain kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan. At para na po sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, mula po yan dito sa Luzon hanggang dito sa may bahagi po ng Visayas at sa natitirang bahagi po ng Mindanao, asahan naman ang 10 to 30% chance of rain. Maaari po pong magkaroon ng mga pagbabago dito, kaya para po kayo mismo ay makita ang mga detalyeng ito, puntahan lang po ang aming website sa www.panahon.tv at nandito po yung link para mapuntahan din ninyo ang Project NOAA ng DOST. At ngayon po alamin na po natin ang inaasahan lagi ng panahon sa selected areas ng bansa. Sa Dumaguete, Negros, meron po 25 to 31 degrees Celsius. Habang dito naman sa Cabanatuan, Nueva Ecija, inaasahan po natin na malitang tsansa na makaranas mga pag-ulan. Meron po kayong 20 to 32 degrees Celsius. Sa Tagbilaran, Bohol naman, meron po 24 to 31 degrees Celsius. At para po dito sa may Surigao del Norte, inaasahan po natin ang 22 to 32 degrees Celsius. Para naman sa mga bakasyonista, alamin po natin magiging maganda kaya ang lagi ng ating panahon sa tourist destinations ng bansa. Para po dito sa mga dadayo sa Taal, Batangas, meron po yan 23 to 32 degrees Celsius. Habang dito naman sa Banawe Rice Terraces, masarap pong magpalamig dahil meron po nga 12 to 23 degrees Celsius. Sa mga dadayo naman po ng El Nido, Palawan, inaasahan po natin na mainit ang panahon dahil mataas ang temperatura. Yan po ay sa pagitan naman ng 26 to 32 degrees Celsius. At para po dito sa Camiguin Island, inaasahan naman po natin ng 22 to 31 degrees Celsius. At ngayon po alamin na po natin ang naitala pong extremes of temperature at ganoon din ng relative humidity mula po yan sa Pag-asa. Ang mga datos sa ito po ay naitala ng Pag-asa kahapon. Dito po yan sa Pag-asa Science Garden, Quezon City. Yung minimum temperature po natin umabot ng 19 degrees Celsius. Alas 6 po ito ng umaga. Habang yung maximum po natin ay 33 degrees Celsius. Alas 3 po ito ng hapon. Para naman sa ating humidity, ang minimum po ay 44% at yung maximum po natin umabot naman ng 86%, alas 5 po ito ng umaga. At ngayon po para po sa kapakanan ng ating mga kababayang magsasaka, ito na po ang nilalaman ng farm weather forecast ng Pag-asa. Dito po sa ating bansa, inaasahan po yung upland farms, meron po yung 13 to 22 degrees Celsius, habang yung lowland farms naman natin, yan po ay 22 to 32 degrees Celsius. Sa ating humidity, meron po tayong 45 to 85% at yung leaf wetness, posible po itong umabot ng hanggang 4 na oras. Samantalang mga kababayan, kung kanina po nalaman po natin yung mga sanhi ng sunog at ang mga dapat po natin gawin kapag meron po nito, ngayon naman alamin po natin ang mga fire safety tips sa atin mismo mga tahanan. Una po dito, ilayo po sa mga bata ang flammable materials tulad na lamang ng lighter at ganoon din ang posporo. Next, siguraduhin pong mapatay ang stove at may alis sa mga pinaglutuan mula po yan sa burner pagkatapos po ninyo magluto. Tandaan rin po natin na dapat i-unplug ang mga appliances pagkatapos gamitin upang maiwasan natin ang overheating. At isa pa pong tip, lagi ring i-check ang LPG tank kung meron po itong sira o tagas. At kung magsisindi po ng kandila, ilayo naman ito sa mga flammable materials tulad na lamang po ng tela o kaya naman ay kahoy. At panghuli po dito, regular pong i-check ang kable ng kuryente kung ito ay merong damage. Kung mapansin po na merong sira, agad itong palitan ng bago. So tandaan po natin ang mga tips na ito mula po yan sa BFP para sa isang matiwasay at ligtas na tahanan. At ngayon po alamin po natin kung ano pa nga ba ang mga dapat nating malaman tungkol po sa sunog at ano nga ba ang mga dapat pa nating gawin kapag po meron ito. Tunghayan po natin yan sa Project Dina.
Ang sunog sa tahanan ang pinakahihilakbot na pangyayaring maaaring maranasan sa inyong buhay. Noong 2012, nakapagtala ang Bureau of Fire Protection ng 4,079 na sunog sa kabahayan. Halos kalahati ng kabuang 8,798 na naitalang sunog sa bansa. Noong parehong taon, 252 ang namatay sa sunog, 745 ang nasaktan at mahigit sa 3.7 billion pesos ang naabong ari-arian. Upang maibsan ang pagkakaroon ng aksidente dulot ng sunog, idinaraos tuwing Marso ang Fire Prevention Month. Gamitin ang panahong ito para tingnan ang mga electrical wires sa ating tahanan at opisina upang mabawasan ang panganib ng sunog sa inyong tahanan. Mag-install ng smoke detector sa mataas na bahagi ng inyong bahay. Siguraduhin gumagana ito sa pamamagitan ng pagsuri ng baterya o power supply. Kailangan mayroong nakaantabay na pang-apula ng sunog, katulad ng fire extinguisher. Sa paggamit nito, tandaan ang letrang PASS. P. Pull the pin. A. Aim the nozzle at the base of the fire. S. Squeeze the lever. And S. Sweep side to side. Magkaroon ng emergency exit plan sa inyong tahanan at ipaalam ito sa mga kasama sa bahay. Kung may kasama kayong bata o may kapansanan, planuhing mabuti ang kanilang kaligtasan sa oras ng sakuna. Huwag iwanan ang niluluto. Itagong mabuti ang mga posporo, lighter at anumang kemikal na maaaring pagmulan ng sunog. Ilagay ang mga ito sa lugar na hindi maabot ng mga bata at malayo sa kalan. Panatilihing malinis ang inyong kalan at huwag maglagay ng gamit sa ibabaw nito. Siguraduhin din na walang tagas ang inyong LPG. Magaling sa saksakan ng mga appliance pagkatapos gamitin. Iwasan ang pag-overload ng mga saksakan at huwag gumamit ng sirang kordon. Layo ang kandila sa mga bagay na madaling masunog at huwag kalimutang patayin ito bago matulog. Kung nagpiprito at biglang nagliyab ang kawali, huwag itong buhusan ng tubig. Sa halip, takpan ito ng basang tela. Lumabas agad ng bahay, kasama ang pamilya, at maging mahinahon sa lahat ng oras. Isara ang pinto ng nasusunog na kwarto, maging ang mga pintuang madadaanan upang hindi kumalat ang apoy. Bago buksan ang anumang pinto, pakiramdaman muna ito gamit ang likod ng inyong kamay. Kapag ito'y mainit, maaaring may sunog sa kabila nito. Pumwesto sa kwartong may bintana at tumingin ng saklolo. Magwagayway sa labas ng bintana ng anumang telang may matingkad na kulay. Sa ganitong paraan, mabilis kang makikita at masasagip ng mga bumbero. Kapag makapal na ang usok, gumapang palabas ng bahay. Gumamit ng basang tela para ipantakip sa inyong bibig. Kapag nadapuan ng apoy, gawin ang stop, drop, cover your face and roll. Tumigil sa pagtakbo. Dumapa sa sahig. Takpan ang mukha. At magpagulong-gulong. Suriin ang sarili at ang mga kasama. Huwag bumalik sa inyong bahay hanggat wala pang abiso ang mga bombero. Tamang kaalaman ay kahandaan. Maging ligtas, maging panatag. Pilipinas.